Konbanwa minasang, kumusta kayo? So ngayon nga titikman natin tong wakame or fresh seafood na famous dito sa Japan guys. At konting kaalaman lang tungkol dito. Pero disclaimer lang guys, uunahan ko na kayo. Ito ay ginugil ko lamang po. Wala talaga tayong sapat na kaalaman tungkol sa seaweed nito. Kaya ito nga guys, ang fresh salted wakame o commonly sold in Japan as raw or nama wakame generally cost between 300 and 600 yen for a 150 grams to 500 grams package. Depende yun guys sa season nila. At kung tatanungin nyo naman ako guys sa lasa nito, medyo maalat-alat nga siya, no? Tama lang na ginamitan natin ng mayonnaise at saka ng salad sauce. At dahil sanay naman ako kumain ng salad, medyo hindi na nga ako nanibago rito. At mukhang okay naman siya. Mas masarap nga daw to kung isasalo mo sa soup or ihalo mo sa ramen. Tulad nga ng ginagawa ni Sensei na napapanood nyo. Ganyan nga lang siya kabilis i-prepare guys. No? Pagka nabili mo, hugasan mo lang at anlawan ng maigi. Magpakulo ka ng tubig. Isawsaw mo lang dun hanggang sa magkulay green siya. Kasi kapag binil mo yan guys, may pagkakulay brown siya. Bali magbabago yung kulay niya. Tapos pwede mo nang hiwain at iserve kung anong gusto mong klaseng luto gagawin mo dyan. At pagkatapos nga naming natikman yan, dahil marami din yung dala ni Sensei, itinabi namin yung iba dahil magagamit nga din yan kapag meron tayo may mga sabaw na ulam. At di naman daw siya agad masisira. So yun nga, pagtapos natin dyan, nagprito naman tayo ng manok para sa ating hapunan guys. Request nga to ni Joshua, no? Trip niya daw mag fried chicken, kaya yun, nilutuan muna natin siya at magpo-food trip tayo. Dahil Sunday naman kinabukasan, so bali Sabado pa nga nangyari tong food trip natin guys. Kinabukasan niya yun, sinundo tayo ng maaga ng Sensei nila Evan. Bali magpipishing nga tayo ngayon guys at dadaan muna kami saglit sa bahay niya kasi may nakalimutan niya siyang kunin. Mag-aalas 6 na rin neto guys nung sunduin niya kami sa apartment nila Evan. Okay gozaimasu guys, bali pupunta tayo ng Kashima ngayon. Magpipishing tayo, kasama natin Sensei nila. Bili mo tayo almusal natin guys. Ay kasama natin sila. Bumili din sila pagkain. So bali ang galas stress nga tayo na hapon doon. Kaya bili na rin tayo ng mababaon natin. Eto guys. So sa sobrang dami ang pagpipilian ng pagkain dito guys, medyo tumagal-tagal nga kami dyan. Pero ang trip ko lang talagang kunin dyan is pang almusal lang talaga ngayon. Kasi hindi pa natin alam kung aabutin ba talaga tayo ng hapon. Kaya nagdadalawang isip pa ako mamili ng pananghalian kasi lalamig din dahil malamig nga ang panahon. Pero dahil sobrang accessible nga ng mga konbini dito at napakarami talagang pagkain, ayun, napagastos tayo guys. Pag nakita mo naman kasi yung mga benta dito guys, magugutom ka talaga, parang ang sasarap ng pagkakaluto talaga eh. So after ko ang humakot, ito nagpunta na tayo sa counter guys. At yan nga, gumastos tayo ng seng-en na nayako. Di na masama para sa almusal at tanghalian, busog na tayo dyan guys. At bago pa nga natin umpisahan tong fishing trip natin with Gala Adventure na din. Ako nga pala si Joel, TIPP dito sa Japan. Let's go! Mag-fishing na tayo, fishing! Guys, check nyo to. Pami chicken, tsaka egg sandwich. Sarap to. So after 15 minutes nga lang halos guys na biyahe, narating na natin tong Kashima. At dumaan muna tayo dito sa bilihan ng pamain. At ang trip ng pamain nito ni Sensei is bulate talaga. Although nakabili naman na siya, kaya lang gusto kong bumili ng parang alamang dito guys. Kasi mabisa talaga dito sa Japan. Ito yung gamit nilang pamain talaga. So sa isang bag na ganyan guys is marami na yan at nagkakahalaga yan ng 700 yen. So ang diskarte nga dyan guys, sinasaboy nila sa tubig yan kapag binaba na nila yung pinakataga nila. At kusang ang maglalapitan yung isda dyan, kaya makakahuli ka talaga kaagad. Ewan ko lang ngayon na kung makakahuli tayo guys, kasi hindi naman tayo Japanese eh. Pero yung mga Japanese talagang gagaling nila mag-fishing guys. Dun sa pinagbilhan natin ng pain guys, lumikulang kami ng kaunti. Ito na agad yung fishing spot natin. Napakaganda nga ng paligid guys. So possible pa lang yung sinag ng araw.
At tuwang-tuwa nga kami dyan guys kasi first time din namin makakasama sa Evan na mag-fishing. So bali apat nga talaga yung fishing rod namin dyan at pinilit ko talaga si Evan na sumama para maranasan niya rin mag-fishing, di ba? Sabi niya kasi sa akin mainipin daw siyang tao. So ngayon tuturuan natin siya maging mapagpasensya. So yun guys, after ko nakapag-set up, eto nag-umpisa na nga tayong humagis para makarami kaagad tayo, di ba? At yun nga, tulad ng sabi ko, maya-maya lang nakahuli na si Evan. Pero it's a prank. Ewan ko kung anong nahuli ni Evan dito. Nagtatalo-talo nga kami kasi kakaiba talaga yung itsura nung nahuli niya. Tila ba naglaro kami ng Pinoy henyo dito kasi talagang hindi namin mahulaan kung ano nga ba talaga yan. Sabi ko, iahon niya na nga na mabilis para mapintahan na agad namin. Dahil naiinip na nga rin ako sa tagal kumidkid ni Evan, tinulungan ko na nga siya mag-ahon yan guys. Nung makita nga namin, kala namin suso na lumabas sa shell, ang laki niya. At yun nga, sabi ng sensei nila, hindi daw nakakain yan at delikado daw yan, nakakalason. Kaya yun, pinutol agad namin yung tansi at itinapon na agad namin yan guys. Makalipas nga lang ilang minuto guys, si sensei naman na nakahuli, kaya alam popper fish naman guys, kaya ayun, tinapon niya na lang. May pagkamaarte nga sila rito sa pagpili ng mga isda na nahuhuli nila, no. Sa pagkakatanda ko nakaraan guys, nakahuli siya ng 3 pating at yun pinauwi niya sa akin, pinamigay niya na lang sa akin kasi hindi daw sila kumakain ng ganun. Okay lang daw sana kung medyo malaki, kaya lang lang yun halos 2 dangkal lang yata ang haba nun. So fast forward nga guys, pagtapos nga namin nag-fishing ay nagyaya naman si sensei na maghamaguri o manguha daw kami ng halaan. Kaya lang, merong nangyaring hindi inaasahan. Kaya ito, nauwi kami sa gala. Oras natin, 11:30. Maya uwi na rin kami kasi nga, wala tayo na uling isda. Hindi rin tayo hamaguri. Dito sana maganda mag-fishing guys. Ganda ng place dito. Kaya lang bawal pala daw dito. Huling ka daw ng pulis. Kaya gala-gala na lang tayo. Jesus. Hey! Yeah guys. So ayun nga guys, dahil hindi umayon sa atin yung pagkakataon, nanood na nga lang tayo ng mga nagsasurfing dito at iginala tayo ni sensei dito sa parang daungan ng mga barko guys. Kaya in-enjoy na lang natin yung view dito guys at kumuha na lang tayo ng mga ilang picture dito kasi nga maya uuwi na rin tayo. So bali dito nga sana tayo guys manguha ng hamaguri or halaan kung tawagin sa atin guys. Kaya lang sobrang lakas ng hangin at napakalamig pa. Sakto namang wala rin kami dalang mga pamalit guys. Kaya ayun, di na kami nagtangka. So ayan nga, makikita nyo ang dami din nangunguha ng hamaguri guys. Kaya ayun, napagpasya na lang namin guys na mag food trip at gusto nga rin daw ni Evan na kumain ng ramen. At dahil iginala nga tayo ni si sensei, ayun, pagpupod tripin muna natin siya guys. Siyempre nakakapagod din naman magmaneho at maggala-gala, di ba? So yun, tara, food trip tayo guys. So saglit nga lang kami naghihintay guys. Tas eto na, dumating na yung mga order nating ramen. Napakalalaki ng bowl natin guys. Hirap na hirap nga kaming ubusin dyan. Tapos pinartneran para natin ng gyoza. Kaya ayun, busog na busog tayo. At bago nga matapos tong video natin guys, shoutout ko muna si Josa, ang munting dinosaur ng Kalapakuan, Subic, Zambales. O yan huwag ka na magtampo, na shoutout ka na. At syempre shoutout na rin sa nanay ko, nag-birthday ngayong araw na to. Nay, happy birthday, miss na kita, ingat ka dyan palagi. Magpapayaman muna ako, hintay mo ako makauwi ng Pilipinas, ililibre rin kita ng ramen. At syempre, big shoutout na rin sa mga naging sensei natin dyan sa Capital Language Academy and Arts. At kung gusto nyo nga makarating dito sa Japan guys, andito yung legit nating agency. Lagi kong nilalagay sa dulo ng ating video yan. At please guys, mag-aral na kayo para makarating na kayo dito sa Japan. Dahil nga sa 2027, maghihigpit na po sila. So bali hanggang dito na nga lang din guys at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Abangan nyo na lang yung mga susunod pa natin na vlog at next adventure natin dito sa Japan journey natin. At pasensya na rin kayo at bihira lang makapag-upload. Busy nga ni.
So bale ito nga ang ating agency at ang ating school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jigay made sayonara, soshitigo, shikyo, arigatou gozaimashita.